Ang series na nakikita natin ngayon ay isang example ng arithmetic progression. Masasabi natin na arithmetic progression ng isang series kapag siya ay mayroong common difference. So, i-check natin ang example natin kung siya ba ay mayroong common difference. From the word difference, ang gagawin lang natin ay magma-minus. Magma-minus tayo ng dalawang magkatabing terms. For example, 10 minus 3 equals 7. Pwede rin 17 minus 10 equals 7. 31 minus 24 equals 7. 38 minus 31. So, mapapansin natin na pare-parehas 7 ang differences ng mga magkakatabing terms natin. So, ibig sabihin, yung difference nila ay common. Kaya kapag tinanong tayo sa problem, what is the common difference of the series, ang isasagot natin ay 7. Ngayon, practicein naman natin yung mga formulas na ginagamit sa arithmetic progression. Bago tayo mag-proceed sa mga formula, gumawa tayo ng table. Ito ay para malaman natin kung saan nga ba natin kinukuha yung mga value na ginagamit natin sa mga variables sa ating formula. Itong ating mga numbers sa itaas ay nagde-denote ng place or order ng term. So kapag 1, ibig sabihin pang-una, 2 kapag pangalawa, 7 pang-pito. Ang mga numbers naman sa ibaba ay nagde-denote ng value of the term. So yung 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45 ay yung mga makikita natin sa ating series. So kapag 3 pang-una, 17 pangatlo, 45 pang-pito. Ang unang formula na gagamitin natin ay ang a sub n equals a sub m plus the quantity n minus m multiplied by d. Isa-isahin natin yung mga variables na ating gagamitin. Ang una ay ang m at n. Ang mga values na ilalagay natin sa m at n ay yung place or order. Ibig sabihin, si m or n natin ay manggagaling dito sa itaas ng ating table. Ang a sub m at ang a sub n ay nagde-denote sa mga values. So sa table, makukuha natin ng am and an dito sa ibaba. Try natin lagyan ng value ang m, n, a sub m at saka yung a sub n. Sa ating table, kunin natin si second term at si fifth term. At alam natin na ang mga values nila ay 10 and 31. Sabi nga natin na ang m at ang n ay nagde-denote sa mga number sa itaas ng ating table or yung mga place and order. So, sa kinuha nating pair of numbers, ang ating m ay 2 para sa second term and 5 para sa fifth term. Siguro, sa pag-assign natin sa values ng m at n, mas maganda kung mas mababa ang value ng m kaysa sa n. Ngayon, nagbigay na tayo ng value para sa m at n, pwede nating palitan si a sub n tsaka si a sub n ng a sub 2 at saka a sub 5. Ang mga a natin ay kukuhanin natin sa ating value of the term or yung mga number sa ibaba ng ating table. Si a sub 2 natin ay yung pangalawang term which is 10. And si a sub 5 natin ay 31. Ang huling variable sa ating formula ay ang d. Ang d ay nagde-denote sa common difference. So sa ating table, ang common difference natin na kinuha natin kanina ay 7. 10 minus 3, 7. 17 minus 10, 7. Ang pangalawang formula na gagamitin sa arithmetic progression ay ang s sub m to n equals the quantity n minus m plus 1 all over 2 multiplied by the quantity a sub n plus a sub n. Pero alam natin na si a sub n ay equal sa a sub m plus the quantity n minus m multiplied by t. Kaya pwede nating palitan si a sub n dito ng ganito. So ganito ang kakalabasan ng ating formula kapag pinalitan natin si a sub n ng ganito. And by simplifying the formula, magkakaroon tayo ng s sub m to n equals the quantity n minus m plus 1 all over 2 multiplied by the quantity 2a sub m plus the quantity n minus m multiplied by d. Pwede natin gamitin itong unang equation at saka yung pangalawang equation. Depende sa given.
Katulad ng sa unang formula, ang a sub n at ang a sub m ay nagde-denote sa values ng ating terms. Ang m at n naman ang nagde-denote sa place or order ng term. At yung d naman ay sa common difference. Ano ang ibig sabihin ng s sub m to n? Ang ibig sabihin nito ay sum of m to n terms. So for example, ang hinahanap sa ating problem ay sum of the first 7 terms. Ibig sabihin, kukuhanin natin yung sum ng unang 7 terms sa ating series. So ang ating variable para sa sum ay isusulat natin na s sub 1 to 7. Ibig sabihin, sum ng una hanggang pang 7 term. Meaning, ang value ng m natin ay 1 at ang value ng n natin ay 7. Pangalawa naman, for example, sum of second to fourth term. So, i-denote natin ang ating variable as s sub 2 to 4, na kung saan ang m natin ay 2 at ang n naman ay 4. Gumawa tayo ng problem mula sa ating given na arithmetic progression. What is the fifth term if the second term of an arithmetic progression is 10 and the common difference is 7? Kung titingnan natin ang table, ang fifth term ay 31. So dapat, kapag ginamit natin ang formula, mapalabas natin ang sagot na 31. Since nag-uumpisa pa lang tayo sa paggamit ng formula, gawan muna natin ng table ang ating problem para masundan natin yung ginawa nating process kanina. Sa ating problem, ang mga given na place or order ay ang fifth term at saka second term. So basically, ilalagay natin dito ang 2 since siya ang mababa at yung 5. Ang susunod naman ay ilagay natin yung mga given na values kung saan place or order ba sila dapat ilagay. Sa ating problem, ang given value ay 10 at siya ay ang second term. Since ang tinatanong ay ang fifth term, hindi natin alam ang fifth term. Sa ating problem ngayon, ang formula na gagamitin natin ay ito. Since kailangan natin ng d at given naman si d, ilagay natin siya na d equals 7. Ano naman si m, si n, si a sub m at saka si a sub n. Bigyan din lang ulit natin na si m ay lagi mas mababa kay n at si m at n ay galing sa place or order. So sa ating given, si m ay 2 at si n naman ay 5. Since ang m natin ay 2, ipapartner natin siya sa a sub m, which is 10. At hindi natin alam si a sub n. Gamitin na natin yung formula. A sub n equals a sub m, which is 10, plus the quantity n minus m, 5 minus 2, multiplied by d, 7. 10 plus 5 minus 2 is 3, multiplied by 7. 10 plus 21. Therefore, ang a sub n natin ay 31. What is the seventh term if the second term is 10 and the fourth term is 24? Sa table natin, binanggit si second, si fourth, at saka ang seventh term. Para naman sa values, binanggit ang second term na 10 at yung fourth term na 24. Si seventh term naman ang ating hinahanap. Since ang hinahanap natin sa problem ay ang seventh term, ang gagamitin nating formula ay ito. Pero kung titignan natin ang problem, walang given na d. Kaya ang gagawin natin ay kukunin muna natin yung value ng d gamit ang parehong formula, pero dapat meron tayong a sub n, a sub m, n at saka m. Kung titignan natin ang table, makukumpleto natin ng 4 gamit ang 2, 10, 4 at saka 24. Bali ganito ang magiging set ng given natin. M is 2, syempre ang kapartner niya ay 10. N is 4 at ang kapartner niya ay 24. Ngayon hahanapin natin si d. By substituting the value sa ating formula, ang an natin ay 24, a sub m 10, n 4 minus m na 2. Ngayon ang unknown natin ay d. 24 equals 10 plus 4 minus 2.
Lipat natin si 10, kaya magiging 24 minus 10 equals 2D. 14 equals 2D. And D equals. Dito sa problem na to, na-prove natin na ang common difference ay 7. Ngayong meron na tayong value ng D, pwede na natin makuha ang value ng 7th term. Para makuha natin ang value ng 7th term, kailangan ng n natin ay 7. Ngayon, para sa m naman at saka sa a sub n, pwede tayong mamili sa dalawang terms na ito. Gamitin na lang natin ang m na 4 at ang a sub m na 24. By using this formula, i-substitute natin yung mga values. Ang hinahanap natin ay ang a sub n. Equal siya sa a sub m na 24 plus n minus m or yung 7 minus 4 multiplied by d, which is 7. 24 plus 3 times 7. 24 plus 21. Ang sagot natin para sa 7th term ay 45. What is the sum of the first 7 terms of the arithmetic progression 3, 10, 17, and so on? Since ang hinahanap natin ay sum of the terms, nasa dalawang formula na ito ang gagamitin natin. Ang hinahanap natin ay sum of the first 7 terms. Ibig sabihin, sum ng una hanggang pang-pitong term. Kaya ang m natin ay 1 at ang n natin ay 7. Kung lalagyan natin ng value ang pang-unang term at ang pang-pitong term, malalagyan natin ng pang-una ng value na 3. Mula sa given na 3, 10, at 17. Pero ang pang-pitong term ay hindi binigay, kaya iiwanan natin siya. Since hindi natin alam ang value ng a sub n, hindi natin gagamitin ang formula na mayroong a sub n. Kaya ito ang gagamitin natin. Sa ating given, meron tayong m, meron tayong n, meron din tayong a sub m. Pero wala tayong d. Ang d ay makukuha natin sa pagmaminus ng dalawang magkatabing term sa isang arithmetic progression. 10 minus 3 o kaya naman 17 minus 10. Ang common difference natin ay 7. Dahil kompleto na ang given natin, makukuha na natin ang sum of the first to 7th term. So n, which is 7, minus m, which is 1, plus 1 all over 2, multiplied by the quantity 2, am, which is 3, plus n minus m na 7 minus 1, multiplied by the d, 7. 7 minus 1 plus 1 all over 2 ay 7 over 2. 2 times 3 is 6. 7 minus 1 is 6, multiplied by 7. Multiplying 6 by 7, meron tayong 42. 42 plus 6 ay 48. 48 over 2 ay 24. Ngayon, ang sum of first to 7th term natin ay 7 times 24. Ang final answer natin ay 168.